isikreto mo yung glow up mo. May nakita akong post dito sa TikTok na super obese siya tapos pinopost niya yung workout niya everyday. And merong nag-comment na dating obese and sabi niya, bro, i-private mo na lang yan kasi mapre-pressure ka lang kapag nagpo-post ka ng nagpo-post. Tapos at the end of the day, hindi ka naman pumayat. Okay. And nag-agree ako dun sa comment nung guy na yon. This is why for the past 2 years, I've actually been doing the podcast. I never really posted my workout, what skincare I really use, what glutathione I've used, what I really did for my glow up. Okay. Because my process is personal. It's the same thing as pagpapayaman. Hindi mo pwedeng casual na tanungin ng isang tao, bro, paano ka ba yumaman? Kasi kahit sagutin niya, I'm sure hindi mo naman kayang gawin yung ginawa niya. This is why I'm not really posting the process. And I think one thing that also helped me, kasi kung follower na kita noon pa, makikita mo yung difference ng videos ko noon, yung sa itsura ko ngayon. Malayo pa pero malayo na. Okay. Malayo pa pero malayo na. And I also changed my mindset. Like, I don't like to be with women na miserable, na puro love lang ang alam. Kasi ito yung mga babae na wala silang alam gawin, kundi yun lang. Wala silang, kumbaga, wala tayong pag-uusapan, ante ko. Okay? We have nothing in common. Okay? And I like being around women who I have something in common with. Okay? Because if you are with women na miserable ang buhay, malamang magiging ganun na rin yung mindset mo. So that's one thing that I want to share to you guys. Why I don't like sharing my process. Kahit yung mga, yes, may mga ina-affiliate ako, may mga PR packages ako, especially sa kabilang account, pero hindi ko sinishare talaga yung buong process. Siguro 20% lang. Huwag niyong ilalagay sa alanganin ang sarili ninyo when it comes to clothing. Okay, I already told that earlier. Sabi nga ng tita ko is, especially pag gabi ka na umuwi, ano, tapos nakapekpek shorts ka, ante ko, tapos naka-crop top ka pa. Ano bang expect mo? Dumaan ka pa sa kanto, tapos may nagiinuman. Anong expect mo, ate ko? Anong ine-expect mo? Respect. 'Di ba? Kumbaga, you have to be the type of woman na proprotektahan mo yung sarili mo. I remember there was a time, no, yung parang meron akong kuya-kuyahan. And then, sabi niya, pag nagma-mountain climbing kayo or for example, you travel alone, ano, huwag kayong masyadong magpaganda. Dapat magpapangit kayo. Okay? Dapat huwag kayong magpaputi. Dapat hindi kayo masyadong mabango. Huwag kayong masyadong maporma. Parang kuya-kuyahan namin siya. And before, no, sabi ko, hindi ko maintindihan, ano ba to? Siyempre, pag akong mag-travel, pag akong mag-hiking, dapat gusto ko maganda ako. Dapat gusto ko, baka sino makasalubong ko dyan, di ba? Dapat maganda ako. Sabi niya, wrong. Okay, kaya yun nga, baka mapagtripan ka, you know. Baka mapagtripan ka, ma-rape ka ng di oras, maano ka ng di oras. Wala namang kami doon para protektuhan ka. Sinong proprotekta sa'yo? Sarili mo. Kumbaga, wag mong ilalagay yung sarili mo sa alanganin. This is why when I travel, so super kikay ko pag dito lang sa Baguio, super kikay ko sa house, ano. But when I travel, I try to be so simple. I'm very, very simple. As in t-shirt lang yan. At saka cargo pants lang yan. Okay, kasi ayokong ilagay yung sarili ko sa spot na napapansin ako. You know, you don't want to be the shiny object because you will be the target, darling. You don't want to be the shiny object because you're going to be the target. Okay? Do not be the shiny object by everyone. Ipapahamak mo yung sarili mo. Swerte mo kung hindi ka ma-rape. Kasi I was a solo traveler before. And oh my God, kung yung mga pinaggagawa ko sa buhay, girl, it was so risky. But, basta, I realized that I'm not gonna do that again. Kasi nakakatakot. You know, so yun lang. Pinapaalala ko sa inyo ladies so that you know the reality of lives. Baka hindi kayo nasabihan ng parents nyo. You can if you want to. Okay. Kung gusto mo talagang magpaganda, kung gusto mo talagang magpayaman, magagawan mo yan ng paraan. Yun ay kung yung utak mo, yung puso mo, at yung actions mo ay aligned.
Okay. Dito sa TikTok, ang dami na nating nakitang yumaman dito na galing sa hirap. Yung as in sobrang hirap ng buhay nila. Okay. One of them, yung TikTok affiliate na si Aldrich, kargador siya ng 10 years. 10 years yata siyang, nag-work pa siya sa farm. Okay. Kung titignan nyo naman, yung estado niya sa buhay is talagang hindi madali. Okay. Pero paano niya naiahon yung niya, sarili niya sa hirap. Okay, pursigido siya. Okay, gano'n din sa glow up, guys. Ang daming nagsasabi na ang hirap magpapayat. Pero pag tignan mo naman, kain ng kain. Tapos puro chismis, puro scroll. Hindi naman nag-exercise, hindi naman nagpupursige para i-improve ang sarili. Tapos puro paninira sa ibang tao. Pero pag tignan mo naman, wala. Wala talaga. Wala nang nangyari. Kaya wala ka ngayon sa panahon ngayon may technology na tayo, may TikTok, o may iba't ibang social media platform, maraming pagkakakitaan. So, nasa iyo talaga 'yun. Nasa iyo na 'yun kung hindi ibang tao kasi ang gagawa para sa iyo eh. Hangga't hindi mo ma-realize 'yun, hindi ka na talaga makakausad. Bakit mas magandang isikreto mo yung glow up mo, whether it's financial or physical? Okay. Because there are struggles, and 'pag pinakita mo yung struggles mo, maraming matutuwa. Okey, imbis na maka-focus ka, magawa mo yung dapat mong gawin, maraming opinyon. Okay, nandito tayo sa Pilipinas, and dito sa Pilipinas, best in opinions. Okey. So, lahat dito expert sa buhay ng ibang tao. So, mas maganda na kahit nga yung sa family mo or friends mo, 'wag mong idetalye. Kasi honestly guys, for the honesty lang tayo 'no. Iilan lang naman talaga yung mapagkakatiwalaan mo. Kahit nga best friend mo 'yan, minsan babaliktad pa 'yan, eh. So, you have to do some things for yourself, by yourself. Gano'n ang paniniwala ko, kasi may pagka-hyper independent yung personality ko. Dahil ayoko ng nadidiktahan, okay, as a person. So, nasa inyo naman 'yon kung gusto niyo ng announcement. Okay. Kaya lang dito sa social media kasi, kung nag-post ka 'no, for example nagwo-workout ka, tapos after 1 year gano'n pa rin yung katawan mo, i-ready mo yung comments na, "Ay, 'di ba nag-post ka na nagta-Taekwondo ka or nag-post ka na naggi-gym ka, bakit hindi ka naman nag-improve?" Gano'n. So, i-ready mo yung mo na 'pag nag-announce ka na nagpapaganda ka or nagpapaano ka, tapos hindi nagkatotoo, i-ready mo yung tenga mo sa opinyon ng ibang tao. Kasi ginusto mo 'yan, eh. Ginusto mong mag-announce. I had a very different personality noon 'no. Dati kasi, matalak ako, like, I share to people, okey. Ngayon talagang I had to keep, many, many things to myself. Yung talagang sarili ko lang at saka si God lang. Kasi kahit sa mga kaibigan mo, hindi lahat 'yan mapagkakatiwalaan mo. Hindi lahat 'yan nagwi-wish sa'yo ng maganda. Hindi lahat ng tao gusto kang makitang manalo. Kasi yung tagumpay, napakahirap ng journey na 'yan, and that is the truth. It's the same thing with the beauty, physical appearance improvement. Yung mga Japanese people, mahaba yung buhay nila. Kasi yung kinakain nila tapos yung investment nila sa supplements. Matagal na kasi silang nag-i-invest sa supplements, guys. Kasi hindi naman palagi na nasa diet mo yung vitamins and minerals, okay? Sa Pinoys kasi ngayon-ngayon lang naman nauso 'yan dahil sa mga content dito sa social media 'no. Pero like ako kasi 17 years na ako nagte-take ng supplements. Actually more than that, halos 20 years, 20 years. Wala pa ngang social media nun, batang-bata pa ako nun, bagets pa. Okay, so sila kasi mga Japanese people, ano sila, yung tinitingnan nila yung health nila bilang investment para mabuhay sila ng mahaba dito sa mundo. Kasi guys, minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo, 'di ba? Wala nang repeat. Kumbaga wala ng wala ng take two. Hindi ito parang pelikula na may take two doon sa buhay natin. So why not i-go for the gold mo na ito, 'di ba? Yung mag-invest ka na sa sarili mo. Yung iba kasi nanghihinayang sila sa pera. 'Pag sa health kasi, hindi ako matipid. 'Pag sa health kasi hindi ako matipid when it comes to investing in my health and beauty. Kasi inaani ko siya, parang exercise lang 'yan mga bakla. Okay, parang exercise lang ang supplements. Nakukuha mo yung ROI mo, para sa'yo yun, hindi para sa ibang tao. So ako, hindi ako ma-branded na tao sa damit. Hindi ako ma-branded na kailangan branded yung mga suot ko, ganyan. Hindi ako gano'n. Pero when it comes to supplements and beauty, ganyan, grabe ako maka-invest diyan.
talaga naman sa 2 years na puspusan is nakuha ko ang ROI ko at sa 17 years. Kaya kung ako sa inyo, magbasa-basa kayo kung ng beauty secrets ng mga Japanese people, longevity secrets ng Japanese people. Ang dami niyong matututunan sa kanila as in. When you're posting your weight loss journey, yung glow up journey, napansin nyo, hindi siya nagkakatotoo. Like, today is the day I start my glow up journey. Today is the day I start my weight loss journey. Hindi siya nagkakatotoo, di ba? Kasi, hindi siya, it's not about evil eye. It's because a weight loss journey and a glow up journey requires commitment. It does not require words. Okay. Kung gusto mo talagang gumanda at magpapayat, e-effortan mo siya. And consistent ka. Okay. Like ako, I know na malaki yung puwet ko and metabolism ko is bumabagal because I'm already 40. So I made it my mission, my na 1 meal a day lang ako. I only eat 1 rice sa isang araw and yung ulam. Plus kung may snacks ako na extra, ganon. Yun na lang yung tas kahit minsan gusto kong kumain ng pansit canton, pinipigilan ko siya. Okay. So, yung commitment ko, ginawa ko yan part ng buhay ko to eat 1 meal a day. And it's part of my day to exercise every day without posting it. Okay. Meaning, nag-exercise ako araw-araw, hindi ko kailangan pakita na, hello guys, nag-exercise na naman ako. Hindi ako ganun kasi na tao. So, yung glow up ko, nagkatotoo siya because I don't post about it. Okay. It's the same thing as other things in life. Whether it's yung nagpapatayo ka ng bahay, or you're getting married, or may pinag-iipunan ka, okay? Minsan mas maganda tikom na lang yung bibig mo. Okay? Kasi the more that you talk about it, the more na hindi siya magkakatotoo. Okay? That's the reality. Yun yung sometimes reality na napansin ko. Okay? Hindi nagkakatotoo kapag you talk about it. You can share na, uy, gusto ko ng ganito, ganyan. Pero you don't share the details. Okay? Like, sometimes we share some of our goals to our friends, pero wag mo nang i-share yung specifics ng goals mo. Like, ito gusto kong bahay, ito gusto kong kotse. Sarilinin mo na lang yun hanggang sa magkatotoo siya. Kasi minsan nauusog talaga siya eh. Nauusog siya kasi hindi mo alam kung sinong magiging happy for you. Sometimes it's the people na ine-expect mo na magiging happy para sa'yo. Sila yung hindi happy para sa'yo. Okay, yun yung ko. Sometimes even your own family will not be happy for your achievements, no? Kasi wala naman sila dun sa hirap eh. Yung hirap na pagdadaanan mo, yung insulto, yung lahat ng your family will not support you. Okay? Sometimes even your friends will not support you. People will not be there for you. Sabi nga nila, it's a very lonely process if you really want to make it financially and physically, yung gaganda ka, gaganda yung buhay mo. It's such a lonely process. Karamihan ng kilala ko talaga na super yumaman, ganun. Or super gumanda. Hindi naman siya glorious process eh. Ang daming turmaidor sa kanila, ang daming nang iwan sa kanila, ang daming ng scam sa kanila, ang daming nanloko talaga sa kanila. It was not a glorious process. It's the same thing with a glow up. No? There are times you don't wanna exercise, but you know you just have to do it. You just have to go and do it. Okay? Because it's gonna be good for you. Okay? Magiging maganda siya para sa'yo. Ito yung masakit na katotohanan. You are the main character of your life, but you are not the main character of someone else's life, and the universe will not stop working or will not stop when you are gone. Okay? Meaning, pag ategi ka na, ang mundo magpapatuloy. Okay? Kasi, ang main character sa buhay mo ikaw, pero ang mundo hindi umiikot sa'yo. Okay? This is why I always tell women na tigil-tigilan nyo yung victim mentality ninyo. Karereklamo nyo about your relationships dito sa mga social media accounts ng content creators. Kasi kahit na hindi namin nakikita yung totoong mukha ninyo, is kayo man lang ay medyo mahiya sa inyong mga sarili that you are talking about your personal relationships on the social media accounts of other people. Okay? So, yun lang. Kasi, minsan naiirita na ako na beauty podcast na nga, nagiging love podcast pa rin. Ipinipilit pa rin nung mga followers dati yung dating podcast. Okay? If you cannot move along with me, get out.
That's it. I don't need women na mahilig sa love. I need women na mahilig sa pera, and I need women na may pang-check out. Kasi karamihan ng babae na puro love topics ang alam, usually these are women who are financially incapable of checking out. Okay? So, ito yung mga babae na, Diyos ko, walang hanap buhay, walang racket, walang pinagkakakitaan. Sa panahon ngayon, guys, pag wala kayong side hustles, wala kayong ibang job, or wala man lang kayong small business, ewan ko paano kayo mabubuhay, guys. I'm telling you. It's not gonna be, sa economy natin, kung hindi ka raketera talaga, mahirap kang mag-survive as in.